At patuloy din nga ang pagbabantay ng mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings dito sa hearing dyan sa may ICC. Makibalita muna tayo dyan kay John Eric Mendoza kung saan isinasagawa ang isang viewing. Eric, paano pinoproseso o kamusta yung pagtanggap ng mga kaanak ng biktima doon sa isinasagawang hearings dyan sa ICC? Yes, Neil, inaasahan pa rin natin na ngayong araw ay patuloy ang pagsubaybay ng mga naulila ng mga umano'y biktima ng extrajudicial killing sa ilalim ng termino ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ikalawang araw ng pagdinig ng International Criminal Court. Dito sa isang resto bar sa Quezon City, isasagawa ang ikalawang yugto ng watch party ng confirmation of charges hearing ng ICC laban sa dating Pangulo. Libong-libong namatay sa giyera kontra droga ng dating Pangulo, ayon mismo sa opisyal na datos ng gobyerno noong panahon niya. Samantala sa ngayon ay wala pa tayo masyado nakikita mga pamilya dito, pero maya-maya pa naman kasi mag-uumpisa itong watch party. May nakausap nga din tayo dito ng organizer kahapon. May ilan sa mga pamilya ng EJK victims na pumunta sa watch party kahapon. Pero hindi na sila makakadalo ngayon dahil sa naghahanda sila sa paggunita ng ika-4 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution bukas. Samantala kagabi, naging mahinahon itong mga pamilya noong unang araw ng pagdinig. Inaasahan natin kagabi na medyo mag-iinit sana o magiging emosyonal itong mga naulila. Pero medyo nakakagulat nga na naging kalmado itong atmosphere kagabi. Naging balakid pala itong language barrier doon sa mga biktima ng EJK. So yung iba sa kanila hindi masyado naiintindihan yung nangyayari sa pagdinig. Kaya naman kusang lumapit na lang yung mga volunteers para i-translate sa Tagalog yung mga tinatalakay sa pagdinig kagabi. Ayon sa human rights lawyer na si Maria Sol Taule, pagkatapos ng pagdinig ay magsasagawa sila ng briefer para magpaliwanag o maipaliwanag ng husto sa pamilya itong proseso nga ng pagdinig. Magpapatuloy ang watch party ng grupo habang isinasagawa ang pagdinig na magpapatuloy sa Huwebes at Biyernes. Balik sa iyo, Neil. Eric, ano yung naging reaksyon siguro nung ilan sa mga nanonood dyan doon sa nangyaring pre-trial hearing kahapon? Okay, nung na-monitor natin kahapon, since nagkaroon ng konting language barrier, medyo nagkaroon ng konting masasabi natin na delayed reaction dahil di nila masyado nauunawaan yung nagaganap doon sa hearing kagabi. So ang nangyayari, kapag na-translate na sa Tagalog, yung nangyayari sa hearing kagabi, doon pa lamang nakakapag-react yung mga ibang kaanak ng mga nabiktima ng EJK. At meron pa nga tayong mga nakikita doon minsan na parang may mga sinasabi na mga hindi magandang salita, mga nagmumura pa nga laban doon sa counsel ng dating Pangulong Duterte, Neil. I'm particularly interested nga doon sa naging reaksyon nila, doon sa naging depensa ni Attorney Nicholas Kaufman na nagre-representa dito kay Pangulong Duterte dyan sa ICC. Because some of his arguments, sa sinasabi niya, yung pagbibigay priority ni Pangulong Duterte sa law and order, that's exactly what brought him doon sa office at yun ang pagmamahal. Doon, yun yung rason kung bakit mahal ng mga tao si Pangulong Duterte. Ano yung mga naging reaction nila during the speech of Attorney Kaufman? Simple lang, Neil. Parang paulit-ulit natin narinig doon na parang pawang kasinungalingan yung sinasabi netong attorney. May mga sinabi kasi sila doon na parang hindi yata magandang banggitin natin ngayon sa live. Pero needless to say, Neil, hindi maganda yung naging reception ng pamilya doon sa mga naging pahayag ng attorney ng dating Pangulong Duterte. Eric, again, tanong siguro natin, bukas ba sa publiko yung viewing na yan or meron bang mga invited na mga pamilya lamang, ganun ba? Paano yung sistema dyan? Neil, naklarify natin yan kahapon. Ang sabi ng organizer ay hindi mo na bubuksan sa publiko itong watch party dahil para lang to dun sa mga pamilya dahil may mga nabanggit din sila kahapon na parang natatakot sila dun sa kaligtasan nitong mga pamilya natin, particular na dito sa mga ibang naging biktima na nag-trending dahil dun sa mga, alam mo yon, naging biktima sila ng troll attack. So, siyempre kung i-open natin sa public to, mga hindi natin malaman kung sino makakapasok, hindi ba? Pero ngayon nila, samantala, nandito rin pala ngayon ang dating congressman na Teddy Casino. Okay, maraming salamat, John Eric Mendoza.